What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Master Silip. Yes, I'm back para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Sunday racing in Manila Metro Turf, November 5, 2023, and we have 8 races na lalargan. Try natin silipin at tignan kung sino may mga malalaki at posibilidad na panalo. Yes, after a long time na medyo nagpahinga tayo sa pag-race analysis, no? So ngayon, balik race analysis na tayo and tutuloy-tuloy na natin to, okay? Para makatulong tayo dun sa mga aficionados natin na hindi nakakapag-review, no? At saka nag-aabang ng ating race analysis. At maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta dyan, no? Sa nagstay sa channel ko and dun sa mga nag-PPM sa akin. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. And also, before anything else, no, gusto ko lang palang batiin si Richard Sevilla, aka Master Mandaraya. Happy birthday sa iyo, brother, and wishing you all the best and more birthdays to come, and napaka-buenas no? So yun, happy birthday sa iyo, no? Again, we have 8 races na lalargaan, no? So try nating silipin at tignan kung sino may malalaking posibilidad na panalo. At di ko na patatagalin to, let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 6 numbers and bettings and with a distance of 1 mile. Para po sa akin, solo na po ako rito sa numero 4, Treasure Hunting. Well, wala naman dito yung talagang mga nakakalaban niyang mabibigat kagaya nila Righteous Ruby, sila Civics Class. So, ang nandito lang na kanyang nakakalaban is yung numero 5 na si Bombay Knights, no? Pero para sa akin, tingin ko patok or lamang na lamang to si Treasure Hunting. Baka siya na rin ang magdala ng bandera rito, no? Although 57 peso, pero proven naman si Treasure Hunting na kaya niyang tumimbang ng ganyan, no? So sa akin, solo yan, Treasure Hunting. Sa mga nagtatanong kung sino pwedeng fa-forecast or pwedeng umupset kung sakaling hindi ganun kaganda yung takbo, no? Sa tingin ko, yung numero 5 na rin si Bombay Knights. So again, sa akin, solo, numero 4, Treasure Hunting. Pang-upset or fa-forecast ko po yung numero 5 na si Bombay Knights. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating winner take all event, covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 6 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. So kung titignan nyo rito, merong dalawang matulin pero iisa trainer, no? Pero para sa akin, tingin ko ang first race ko rito yung numero 4 na rin, si Secretary. Baka sakaling hindi guloy ni Flywheel to, no? Makabuo ng ere, may distansya 1-4. Alam naman natin na kayang tumapos na ito ng mahabang distansya. So pwede na makabuo ng ere to, no? Para sa akin, first choice ko numero 4, Secretary. However, hindi ko siya sosolohin, no? Kasi hindi naman din ganun kagaan yung laban niya. Pwede pa rin siya matalo rito. Sa tingin ko, pwedeng masigundo o tumalo sa kanya yung numero 5, si Prime Billing. Kaya pinipili ko siya as my second choice. So kung sakaling malucha si Secretary, which is sa tingin ko na malabo mangyari, pero let's say by all means na ganun ang mangyari, si Prime Billing na rin yung nakikita kang pwedeng tumalo. So again, dito sa race number 2, ang first choice ko po is yung numero 4 na si Secretary. Second choice ko po is yung numero 5 na si Prime Billing. Yun lamang po. Race number 3 na tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 11 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin mga kabari at mga kasilip, ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si Alindog. Itong galing ng tinakbo na ito last time, hindi na una kasi may natural speed to actually. May nauna sa kanya doon si Caloocan sa, pero nung pagdating nung rektahan, nakita ko to, sumisingit sa bayar, umirimati pa So bumabalik pa si Kabayo, and tingin ko naman mas magaan yung laban compared sa last outing niya, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Ang second choice ko rito, sa tingin ko yung maigpit niyang makakalaban, yung numero 3 na si Determinado, coupled entry with the 3A pendant. Si Determinado kasi pwede kasing isunod kaagad doon, no? So kung sakasakali na kulangin si Alindog,
Sa tingin ko, yung coupled entry determinado at pendant na rin yung pwedeng kumuha ng panalo, no? Kaya pinipili ko sila as my second choice. Ngayon, sa mga may extra capital dyan, magdagdag na lang po kayo kung sino pa kursonada nyo. Pero para po sa akin, dito po sa race number 3, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Alindog. Second choice ko po is yung coupled entry numero 3 na si Determinado with 3A pendant. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating second Peak 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 7 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters. Dito po sa race number 4, actually, meron akong 4 na nakikita na pwedeng or sila yung makakuha ng mga panalo, no? Yun yung numero 1 na si Winsome Maxine, numero 3 na si 7 of Diamonds, numero 4 na si Happy Maggie, at yung numero 7 na si Double Strike. Pero ang magiging first choice ko rito is itong numero 7 na si Double Strike, no? Although na tong kabayo na to, actually magaling to sa sa basang pista, sa lusa. Pero tingin ko naman masyado nang gumaan yung laban. And maganda yung post position nasa labas, so hindi matatabunan. Baka sakali na siya na rin yung humabol sa bandera na si Winsome Maxine. So siya magiging first choice ko. Second choice ko rito is yung numero 4 na si Happy Maggie. Etong kabayo na to, tingin ko di konsinti lang naman to pag kinalabit, alam naman natin na talagang malaki yung chance of winning ng kabayo, no? And malaking kabayo, numero 4, wala naman tong problema sa alisan So pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice yung numero 1 na si Winsome Maxine. Ito isang senaryo na nakikita ko rito mga kabarya, mga kasilip Pag to pinabayaan nila sa unahan, kasi halos puro diremate lahat yung kalaban niya, maliban kay Antique Collector. Si Antique Collector, most likely, sa tansya ko, baka hindi sumama sa unahan yan. So, pwedeng solong taga yung numero 1 na si Winsome Maxine. Pagka ganun na nangyari, kahit 1-4 yan, pwedeng makabuo ng area yan. Kakampi rin naman niya yung numero 4, isang kwadra lang naman yan halos. So, pwedeng ibigay yan. Kaya pinipili ko siya as my third choice. Yung numero 3 na si 7 of Diamonds, kung mayroon kayong extra capital, pwede nyo siyang isama. However, para sa akin, hindi ko siya kinuha sa sarili ko dahil medyo lugi tayo dito sa largaan dahil may mga lundag to na talagang nagpapaiwan sa aparato, no? Pero pag yan lumundag ng maayos, mga kabarya, mga kasilip, sa tingin ko ang laki ng panalo niyang numero 3 na yan na si 7 of Diamonds dahil pabor din sa kanya yung distansya. Plus, gumaan din yung laban, no? Pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po siyang isama. But then again, para sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 7 na si Double Strike. Second choice ko rito is yung numero 4 na si Happy Maggie. At ang third choice ko rito is yung numero 1 na si Winsome Maxine. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Start ng ating Peak 4 event, covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 10 numbers in bettings. With a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Gold Digger. Ang basa ko rito mga kabarya, mga kasilip, sa senaryo is mukhang mapapabor talaga sa kanya ng toto dahil gawa ng maraming matutulin. Andyan si Hang Loose, si Piece of Cake, si Bordel. So yung mga yan, most likely, baka magkanaan sa unahan, magkaroon ng killing pace, and then maging tailor-made kay Gold Digger, no? Last time, ang hinete ni Gold Digger, si N.I. Uy. So this time, from N.I. Uy to John Alvin Guse, alam naman natin yung quality. Although na hindi naman natin minimenos yung isa. Pero yung quality ng Jackie is talagang masyadong malayo, no? So, tingko para sa akin, papabor sa kanya, kaya siya yung magiging first choice ko. Second choice ko rito, kung sakali na hindi naman makarimate, alam nyo na, 'di ba? Yung numero 4 na rin na si Piece of Cake. Kasi kahit naman lutsahin to ng lutsahin, sa tingin ko, eto na rin yung pwedeng tumalo kay Cole Harbor, no? Siya na rin yung pwedeng makakuha ng panalo. Or, baka kasi kampihan din naman to, hindi lutsahin nila Hanglos to, no? So, pwedeng pumabor sa kanya yung karera. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Again, dito sa race number 5, actually, magdagdag na lang kayo rito kung meron pa kayo ibang kursonada. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Gold Digger. Second choice ko po is yung numero 4 na si Piece of Cake. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip, no? Dito po sa race number 6 ay may 6 numbers in bettings with a distance of 1,400 meters.
Ang first choice ko po rito is yung numero 1 na si Telbel. Ito actually hindi ko alam bakit hindi lumabas yung inam na ito. Parang I heard kung hindi ako nagkakamali is parang nagka-diferensya ata to after nung kanyang mga stake race. Pero sa laban na to kasi, kung titingnan ko yung lineup, masyadong magaan sa kanya yung pacing, no? Although nandyan si Yana Silver, pero most likely baka magkaroon sila ng killing pace ni Eye in the Sky. And then si Telbel kasi pwede namang isunod dyan or baka wala na rin naman paunahin si Telbel yun na rin ang nakikita ko rito, no? So para sa akin, siya ang first choice ko. Second choice ko rito sa tingin ko, yung mga higpit niya mga kalaban, yung numero 6 na si Reliable din. Ito maganda na post position nasa labas. And then masyadong actually yung pacing kasi pwedeng magkaroon ng lutyan, pwedeng sumama sa Telbel, and then mapabor kay Reliable din, no? So pwedeng siya rin yung makakuha ng panalo rito, kaya pinipili ko siya as my second choice. And tingin ko dito sa race number 6 ako, dalawa lang ako rito. First choice ko numero 1 Telbel, second choice ko numero 6 Reliable din. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabarya, mga kasilip, no? Start last daily double event, 1,400 meters, and we have 9 runners. So dito sa race number 7, ito actually medyo mahirap tong lineup na to, no? Kung titingnan nyo. Pero para sa akin ang first choice ko rito is yung numero 8 na si Golden Charger. Basa ko kasi mga kabarya, mga kasilip, is masyadong malakas yung pacing ng karere. Andyan si Boat Buying, si Uncle Vines, at saka si Uticus. So pwede kasing magkanaan yung tatlo, no? And then mapabor kay Golden Charger. Tingin ko pang third na jockey na ata nila to, no? Na sinubukan from Sarate to CS Pare. This time apprentice jockey yung magsa-service. Si CA Reyes, siya yung sasakay. So hopefully mapatakbo ni CA Reyes ng maayos, no? Tingin ko palaki panalo kung sakaling magkakaroon ng killing pace, no? Kasi papabor sa kanya. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito yung numero 1 na si Boat Buying. Ito sobrang galing ng huling panalo na ito mga barya, mga sir, kung mapapansin nyo, no? At saka ang layo na nalo. Ang senaryo naman na nakikita ko rito is baka wala namang sumabay sa kanya sa una, no? Maka solo ere, and then pwede na makatapos ng karera. Maganda post position numero 1, tipid lahat ng kwartos Pwede kasing hindi lutsay ni Uncle Vines at saka ni Uticus, kasi si Uticus nasa labas, nasa numero 9. So pwedeng pumabor talaga kay Boat Buying yung bandera, no? So baka makabuo ng ere, makauwi, and makakuha ng panalo. Kaya kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 2 na rin na si Uncle Vines. Ito isang senaryo na nakikita ko kasi is baka magkaroon ng lutsahan between Boat Buying and Uticus at hindi makarimate si Golden Charger. Si Uncle Vines most likely baka nasa tersera pwesto, nanunod na lutsahan So pagdating ng rektahan, pwedeng kumakapit na to sa unahan At pagdating ng diretsuhan, pwedeng siya na yung nakakuha ng unahan. Kaya malaki rin yung panalo niyan para sa akin, no? Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Again, dito sa race number 7, mga kabarya, mga sir, kung may extra kayo kapital or kung may kursonada pa kayo, sama nyo na lang. Pero para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 8 na si Golden Charger. Second choice ko rito is yung numero 1 na si Boat Buying. And then third choice ko rito is yung numero 2 na si Uncle Vines. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo mga kabarya, mga kasilip, no? Final race for Sunday racing. So good luck sa inyo mga kabarya at mga kasilip, no? Alam niyo naman, pag final race, magdagdag na lang po kayo ng extra capital. Kasi paratingan to Para sa akin, ang first choice ko rito is Tingo, nalalaman naman ako, numero 6, Sundance. Pero, alam naman natin yan, ang connection yan. Questionable, di ba? So, hindi ko siya sosoloy. Pero para sa akin, Tingo, lamang na lamang si Sundance. Alam naman natin kung sino man nilalabanan yan And yung pacing naman ng karera, hindi naman din ganong kalakas. Although nandiyan si Spring Party at si Pay the Lady, tingin ko pwedeng pumabor pa rin kay Sundance. So, first choice ko siya. Sama ko ritong second choice mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 5 na si Lucky No. Kung sakasakali kasi na hindi konsisten si Sundance, tingin ko si Lucky No na rin yung malapit na pwedeng kumuha ng panalo. JB Hernandez, mas tingin ko baka pwedeng nasa kwarta peso na kagad si Lucky No.
kung sakasakali na hindi makonsente si Sundance, si Lucky Nono na nakikita kung pwedeng kumuha ng panalo. So, kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice para sigurado na lang din dahil gawa ng paratingan, yung numero 7 na si Dugong Bugaw. Well, basically, magkatabi lang sila ni Lucky Nono pagdating ng largaan. Kung si Sundance kukonsintin, tingin ko no round sila. Pero kung si Sundance medyo in doubt tayo, tingin ko yung dalawang binanggit ko, si Lucky Nono at saka si Dugong Bugaw na lang din yung pwedeng kumuha ng panalo. Ngayon, kung meron pa kayong ibang kursonada dyan, isama nyo na lang po kasi gawa ng paratingan yan. And alam naman natin pag paratingan is anything can happen and anybody's race, diba? So yun, again dito sa race number 8, ang first choice ko is yung numero 6 na si Sundance, second choice ko is yung numero 5 na si Lucky Nono, at ang third choice ko is yung numero 7 na si Dugong Bugaw. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis. Sana makatulong sa inyo yan mga kabarya, mga kasilip, no? And wala naman ako ibang hangad kundi makatulong. And lagi ko naman sinasabi yung aking race analysis is guide lang po yan. Binibase ko yan according sa pagkakagawa ng lineup at kung paano ko binabasa yung karera. So nasa sa inyo po yan. Pwede nyo pong sundin, pwede nyo pong palitan, or pwede nyo rin naman pong dagdagan. And yes, hopefully magtuloy-tuloy na tong race analysis natin. Na-miss ko kasi kayo lahat eh. So yep, good luck sa inyo mga kabarya, mga kasilip. And iingat sa pagpunta nyo sa mga paborito nyong OTV. Hopefully magsitama kayo lahat. And once again, this is your Master Silip na nagsasabing bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!